Vice, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon. Sa oras na ito, alamin po namin, Vice, sa inyo pong lugar. Kumusta po ang yung naging naganap na kaganapan dito na halalan ng barangay? Kumusta po? Una, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa pagbibigay ng panahon upang maipahayag namin ang naging sitwasyon ng katatapos lang na halalan ng ating mga barangay at sangguniang kabataan. Dito sa amin sa bayan ng Mataas na Kahoy ay napaka-tagumpay, napaka-mapayapa ang naganap na halalan. Dahil ang ating panawagan bago maganap ang araw ng halalan ay tayo ay may kampanya na nawa ay tapusin ang halalan ng mapayapa at ating ding ipinaalaala sa bawat isa ng ating mga kababayan na ang eleksyon ay isang araw lamang. At ngayon, tayo ay nananawagan na sa lahat ng mga nanalo sa mga kandidato na may mas magandang plano ang ating Panginoon. Isa lang yung ating direction. Sama-sama pa rin tayo, tulungan natin ang nanalo. At tulungan natin para sa ating mga komunidad. At ganun din, kami ay nagpapasalamat din sa ating kapulisan. Sa lahat ng mga volunteer ng bayan ng Mataas na Kahoy. Dahil masasabi natin napakatagumpay at napakapayapang halalan 2023 para sa barangayan at sa sangguniang kabataan. Vice, magandang araw din. Dito nakaraan, naghanda ang LGU sa pangunahan ni Mayor Janet Pantay-Ilagan upang pangunahan itong pagsasaayos ng mga sementeryo at iba pang mga gawain dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. So, ano po yung masasabi ngayon? Abala naman ating mga kabayan sa lubungin naman itong unas. Sa ngayon, bago pa man maganap ang halalan, ay may mga preparasyon ng ginawa ang ating Mayor Janet Magpantay-Ilagan. Ipinalinis, sinubugado ang mga ilaw, even ang ating mga public CR. Ito ay nagkaroon ng paghahanda sa pamamagitan naman ng ating engineering department through the instruction of the mayor. So, masasabi namin na even yung mga daan, mga parking, para sa simula na ngayon, bukas at sa makalawa, may kahandaan ang local government ng Mataas na Kahoy para sa pagdagsa ng ating mga kababayan upang dalawin sa ating sementeryo, public and private, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ano pong mga ilulunsad yung programa, Vice, this coming November 1? Ang aming mga programa, may mga party din kami para sa LGU. Ganun din, ang aming mga empleyado, ang aming mga volunteer, ating mga kababayan, ay tutulong para naman sa trapiko. Tapos, ganun din ang pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng sementeryo mismo. At ang may sigurado natin na ang lahat ng dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay ay sila ay ligtas. Ano po ang panawagan nyo, Vice? Dahil sa mga kababayan po ninyo, ano po mga hindi dapat dadalhin? No? Kasi maraming pinagbabawal pag bago sila pumasok doon sa cemetery na yun. Una, pinagbabawal natin sa ating lokal na cemetery ang pagdadala ng anumang alak. Ganun din yung mga disco-disco, party-party, iyan po ay ating pinagbabawal. At tayo po ay may ibinigay lamang na oras kung hanggang anong oras sila mag-i-stay doon. Para po maisigurado natin ang katahimikan, ang kaligtasan ng bawat isa. Last, Vice, baka pwede nyo batiin yung mga nanalong mga kapitan sa buong bayan ng Mataas na Kahoy sa kanilang tagumpay. Una, binabati ng ating mahal na Mayor Janet Magpantay-Ilagan at ng inyong lingkod, J. Manalo Ilagan, at ang buong sangguniang bayan at ng local government unit ng Mataas na Kahoy. Ang lahat nating mga malalakas ang loob, mga taong pumandidato upang paunlarin, paglingkuran ang ating pamayanan at ang mga taong kanilang nasasaupan. Sa mga tao naman na may mas magandang plano ang Diyos, sana ay kayo ay patuloy na ang lahat ng pagtulong, pakikisa sa ating pamayanan ay inyong gawin. At ako rin ay nagpapasalamat sa tiwala
ng mga mamamayan ng mataas na kahoy sa administration candidate. At ganoon din ang aking pagbati sa mga bagong nanalo na mamumuno sa bawat barangay. At asahan ninyo ang suporta ng ating mayor at ng buong local government unit of Mataas. Vice, may pahabol pala ako bilang Pangulo ng Vice Mayors League of the Philippines. Ano na po nakahanay ngayon ng mga programa po ninyo ngayon? Matapos ang mga cervical and breast screening sa buong lalawigan, matapos kami makapagpa-opera ng humigit kumulang 6,500 na may eye cataract, daan-daang mga wheelchair ang ating ipinamigay. At napakarami na nating mga putol ang paa na pinalagyan na natin. Mga kababayan natin na may sugat na ang likod, pinalitan natin ito ng mga medical bed, hindi folding bed. Kasi tayo, naniniwala tayo na lagi kong sinasabi na iniisip ko na today is my last day. Kaya lahat ng pwede na bagay na pwede kong gawin na mabuti para sa aking kapwa ay gagawin ko sa araw na ito. Dahil tayong lahat, hindi tayo sigurado bukas. Paano po niyo ito na-sustain, Vice? Tayo ay bahagi ng ating kinikita sa ating paghahanap buhay. At marami din naman mga kaibigan ang patuloy na sumusuporta sa atin naniniwala. Gusto ko rin sabihin na kami ay nananawagan sa lahat ng may cleft palate, yung bingot. May operation is mine tayo. Iaayos natin sila. We have may mga official list na kami na galing sa iba't ibang bayan. Sila ay ating tinutulungan. Kaya naramdaman, Vice, lahat daw ng mga tao sa laylay na hindi narating ng sino ng politiko, ay narating daw ng isang J. Manalo Ilagan. Kasama Mar, hindi pa ako gumagalaw sa syudad. Lahat ng pinupuntahan ko ay mga liblib na lugar. Lahat ng pinupuntahan ko ay yung hindi napapansin ng ating pamahalaan. Ako ay nakikipamuhay. At ang aking pamumuhay ay may kasabay naman ng aking pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Gusto ko rin malaman nyo na marami na tayong mga eskwelahan sa mga kabundukan na hindi abot ng patubig. Subalit ito'y ating nilagyan ng patubig para sa mga bata na mag-aaral at para sa mga guro. Patuloy tayong nangangarap dahil ito ay bahagi ng isang world-class Batangas. Maraming salamat, Vice Mayor, at mabuhay ka. At ang iyong pamilya, siyempre, at ang buong Batangas. Maraming salamat sa inyo sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin upang may pahayag natin sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Batangas ang mga impormasyon na ating binitawan sa umaga. Maraming salamat, Vice. Maraming salamat.